Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan no, sa panahong ito. Tayo ay nasa ika-4 na linggo na ng ating pag-aaral para sa unang quarter sa GMRC 4 at ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay kaugnayan ng aking karapatan at tungkulin sa iba. Para sa ating layunin na isa sa buhay ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na kumikilala sa karapatan ng kapwa-bata. Nailalahad ang sariling mga tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Nakapagbibigay ng mga patunay na ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan at naisasakilos sa mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata. Para sa unang araw, tayo ay magbabalik-aral. Handa ka na ba? So simulan na natin ang ating pagsagot ng mga pagsasanay para sa araw na ito. Okay, so suriin ang larawan at piliin ang mga tamang sagot na tinutukoy ng bawat bilang tungkol sa karapatan at tungkulin. Isulat ang tamang titik ng sagot sa patlang. Bilang 1, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng karapatan ng kapwa-bata? A. Karapatan kong bulyawan ang aking mga kaklase. B. Karapatan kong mag-video sa kapwa ng walang paalam. C. Karapatan kong itulak ang aking kapwa. D. Karapatan kong respetuhin at igalang ang kapwa. Siyempre, ang sagot natin dito ay letter D. Para naman sa ikalawang tanong, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng tungkulin ng kapwa-bata? A. Tungkulin kong ubusin ang aking baon at huwag mamigay. B. Tungkulin kong maging magalang sa kapwa-bata. C. Tungkulin kong pumasok ng late sa klase. C. Tungkulin kong pumasok ng late sa klase. D. Tungkulin kong hindi ko kausapin ng bago kong kaklase. So, ang sagot natin dito ay letter B. Tungkulin kong maging magalang sa kapwa-bata. Dito naman, para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, ano nga ba o sasagutin natin to? No? Ano ang mga karapatan ng mga kabataan at bakit mahalaga ito? So, napakarami, no? Kung babalikan natin yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, napakarami dong tinukoy na mga karapatan nyo bilang mga bata. So, karapatang igalang ang kapwa-bata, karapatang mabuhay, karapatang mabigyan ng pangalan, karapatang makapag-aral ng libre, karapatan na maitaguyod ng magulang, karapatan yung magkaroon ng isang pamilya na kukup-kup at mag-aalaga sa inyo, karapatan yung maproteksyonan mula sa mga mapang-abusong mga nilalang, no? At napakarami pang iba. At bakit mahalaga ito, no? Itong mga karapatan nito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, no? Ibig sabihin, hindi naman siya yung talagang sobrang kapangyarihan. Kumbaga, mahalaga na alam natin yung mga karapatan natin para hindi tayo maabuso, no, ng ibang tao. At itong mga karapatan na to ay bitbit natin, no, mula nang tayo ay isilang, no? Ang bawat isa sa atin ay nagtataglay ng mga karapatan na ating dadalhin hanggang sa, kumbaga, habang tayo ay nabubuhay, no, hindi matatanggal ang karapatan na ito sa atin. At ang lahat ng tao ay may kanya-kanya, ay may pantay-pantay na karapatan at dapat itong igalang. No, mahalaga ito dahil bilang tao, ito yung mga privileges na nakukuha natin bilang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. No, at kumbaga, ang may tungkulin din tong kaakibat na dapat natin igalang ang karapatan ng isa't isa. So, ano-ano yung mga tungkulin o responsibilidad ng mga kabataan at paano ito nag-aambag sa komunidad? So, syempre, sa bawat karapatan na mayroon tayo, may kaakibat itong responsibilidad at mga tungkulin. No, tayo bilang mga bata, kaakibat ng ating karapatan, halimbawa na mag-aral, makapag-aral ay tungkulin naman natin na mag-aral ng mabuti. No? Nang sa gayon, tayo ay lumaki na isang mamamayan na makabayan, no? Makabansa, mapagmahal, makakalikasan, no? At
Sa pamamagitan kapag tayo ay lumaking isang maayos na mamamayan, no, ng isang lipunan ay makakaambag ito sa pag-unlad ng ating komunidad at maging ng ating lipunan. Napakalaking bagay sa isang komunidad na tayo ay hindi maging salot ng lipunan, no? Salot sa ating barangay sa hinaharap, hindi ba? Yun ay napakalaking ambag sa atin o napakalaking ambag natin sa ating komunidad. Yung pagkakaroon na pagiging matulungin natin sa kapwa, yung pagsunod natin sa mga tungkulin natin bilang isang anak, no, bilang isang mag-aaral at bilang isang mabuting mamamayan ay malaking ambag na sa kaayusan, katiwasayan ng isang komunidad, 'di ba? Yung hindi tayo nagiging isang problema sa isang komunidad ay napakalaking ambag na 'yon sa ating lipunan. Pangatlo, paano mo itatawid ang pagtupad sa iyong mga tungkulin nang hindi na ikokompromiso ang iyong karapatan, ano may mga kahalagahan nito? So, ibig sabihin, paano mo tutuparin yung iyong mga tungkulin na hindi yung simple, di ba, na paggalang natin sa karapatan ng bawat isa. Kapag ginagalang natin ang karapatan ng kapwa natin ay ganun na rin yung ginagawa mo. Kumbaga, give and take, di ba? Kung ayaw mo na tayo ay bastusin, huwag tayo mambastos ng iba. Kung gusto mo na igalang ang karapatan, no, igalang ng iba ang karapatan mo, igagalang mo rin yung karapatan nila bilang tao, bilang isang bata. At kapag nagkaroon ng mutual, no, na ganitong ugali, ng bawat isa ay ginagalang, no, kaya nakaakibat dito yung paggalang eh. Kung ang bawat isa ay ginagalang ang karapatan ng bawat isa, no, ang karapatan ng kapwa bata, ay magkakaroon tayo ng maayos na pakikipagkapwa-tao, maayos at matiwasay na pamumuhay, no? Magiging smooth yung relationship natin sa bawat isa. So, yun yung magiging kahalagahan nun, no? Na kapag ang bawat bata ay nirerespeto yung karapatan ng kapwa niya bata, tumutupad sa kanyang tungkulin bilang isang bata, ay nagkakaroon ng maayos at matiwasay na daloy, no, ng pagsasama, no, sa isang komunidad. Okay. So next, para naman sa ikalawang araw, no, patuloy ang ating pagsasagot ng ating mga gawain. So actually, itong buong week na to ay puro pagsasagot tayo ng mga pagsasanay at mga gawain. Okay, dito naman, kaugnayan ng aking karapatan at tungkulin sa iba. So, sagutin ang mga sumusunod at sa huli nito ay tingnan natin kung nakuha nyo ba ang tamang sagot para sa lahat ng bilang. So, bilang isa, magpakita ng blank sa bawat isa. Bilang dalawa, maging maingat sa mga blank at blank. Pangatlo, maging blank sa pakikipagkompromiso. Bilang 4, blank ang tama. At bilang 5, blank at blank kung kinakailangan. Ayan. So, kumbaga, dito na pumasok yung kanina. Sabi ko, di ba, nag-give and take. No? Huwag tayong puro, hindi rin maganda yung bigay tayo ng bigay. Hindi rin mas lalong maganda yung tanggap naman tayo ng tanggap. Dapat balanse, no? Sabi nga, lahat ng sobra ay masama. Walang masamang magbigay, lalo na kung pakiramdam mo ay hindi ka naman aabuso, no? Wala rin namang masamang tumanggap, lalo na kung ikaw naman ay marunong din magbigay. So parang ganoon lang. Pero lahat ng sumusobra ay masama. So dapat sakto-sakto lang, no? Yung hindi ka naagrabyado at hindi ka rin hindi ka nakakapang-agrabyado ng ibang tao. Or kumbaga, kung hindi ka nakakasakit at hindi ka nasasaktan at hindi ka nakakasakit ng kapwa mo. Narito yung ating tamang sagot bilang 1, respeto. Pangalawa, salita at kilos. Pangatlo, handa. 4, ipaglaban. At 5, magbigay at tumulong. Handa ka na ba sa susunod na gawain? Narito na. Okay, ganun din. Dito rin, unawain, no, ang ating mga tanong at piliin ang wastong sagot. So, tingnan natin kung nakuha mo ulit mamaya kung perfect mo ba ang ating mga katanungan.
Okay. Bilang isa, anong ibig sabihin ng karapatan ng kapwa bata? Okay, so ano kaya yan, no? Piliin sa mga sumusunod. Bilang dalawa, anong tungkulin ng mga matanda sa pagkilala sa karapatan ng mga bata? Okay, no? Pangatlo, aling hakbang ang hindi bahagi ng pagkilala sa karapatan ng kapwa bata? So wag nating isipin na porket bata, wala na tayong bibig o hindi na tayo pwedeng magpahayag ng ating sariling damdamin, no? Minsan 'di ba sasabihin, "Oh, bata ka lang, wala kang alam." So hindi 'yun totoo, no? Minsan no may magugulat ka na lang na may mga bata na ang lalim pala nila mag-isip. No, may mas malalim para silang pangunawa at pagtingin sa mga bagay-bagay. Kaya mahalaga din na excuse me, bigyan natin sila ng boses, no? At marinig natin yung kanilang side. Wala namang masamang makinig, di ba? Kumbaga, kung hindi tama, payuhan natin. Kung tama naman, i-appreciate natin yung kanilang opinion. Hindi ba? Wag lang na hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon na makapagpahayag ng kanilang saloobin o kanilang mga ideya. Kasi, hindi ibig sabihin na bata sila ay wala na silang karapatan na magpahayag ng kanilang opinyon. Bilang apat, paano maisa sa katuparan ang tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa bata? Okay, so isa sa mga um, pangunahing tungkulin no, ng ating mga magulang sa atin ay pangalagaan syempre yung karapatan natin bilang o karapatan nyo bilang mga bata. Kaya talagang hindi natin may iwasan na kumbaga hindi naman natin kung halimbawa ikaw ay guro tapos may magulang na syempre kapag nalaman niya na may hindi magandang nangyari sa kanyang anak, no, may umaway sa kanyang anak, no, kumbaga wag naman sana may nabully ganyan o nasabihan ng hindi maganda, hindi mo rin naman talaga maiaalis, no, sa magulang na maggalit, no, at kumbaga yung damdamin niya mag-iba. Syempre anak niya yon, walang magulang na gusto na naagrabyado yung kanyang anak, hindi ba? Pero ang lagi naming pinapaunawa sa mga bata, sa mga mag-aaral ay sabihin kung ano yung totoong nangyari, no? Syempre talagang kapag tayo magulang, papanigan talaga natin yung anak natin, no? Pero kung alam naman natin na ang anak natin ay may mali, so wag naman nating konsentihin, ano? Although syempre, no, minsan ang hirap din tanggapin na anak mo yung may mali. Pero, kasama talaga yun hindi naman perpekto yung mga bata, hindi ba? So, kailangan, nandun talaga yung paggabay natin na, hindi maganda yung nagawa mo, no? Kumbaga, sa ganoong paraan, na ituturo din natin sa bata yung igalang yung karapatan ng kapwa niya bata na hindi tama yung ginagawa niya, hindi ba? Kasabay din nun yung pagprotekta mo doon sa karapatan din ng iyong anak na mapakinggan, hindi ba? Halimbawa, nagkaroon ng away doon sa dalawang panig, mahalaga na pakinggan natin yung parehas na side, hindi pwedeng isa lang. Nang sa ganon, makita natin at magkaroon tayo ng wastong desisyon para doon sa sitwasyon na iyon. So, sa ganong paraan, parehas nating naigagalang yung karapatan ng dalawang bata. Okay, number 5. Ano ang maaring maging resulta ng tamang pagkilala sa karapatan ng kapwa? Okay, so, yan, no? Kapag nakilala natin, no, yung kumbaga ipinaliwanag, no, ipinakita natin sa kanila na ito yung mga karapatan mo, na ituro natin ng maayos at wasto, nagiging dahilan ito para magkaroon sila ng tiwala sa kanilang sarili, no? Kumpiyansa na sila ay mabuting bata, no? Alam nila yung tama at mali. So sa pamamagitan no, napapalakas natin yung identity ng ating mga anak, no? Nabibigyan sila ng kumbaga, na-empower natin sila na ito yung tama, dapat ganito, ganyan. Kumbaga hanggang para madala nila sa paglaki nila na yung alam nila kung paano gumalang sa karapatan ng bawat isa, no? Hindi na yung kapwa bata pag matanda na sila, di ba? Yung pagkilala at pagrespeto sa karapatan na ng bawat tao.
Okay, tingnan natin kung wasto ba yung inyong sagot para sa pagsasanay na ito. Sunod naman, anong payo ang iyong sasabihin sa matalik mong kaibigan? So kapag nakita mong ganito ang ginagawa niya, okay, ginagawa ng iyong matalik na kaibigan. Ginagabayan niya ang mga kamag-aral bilang presidente ng klase. Ang payo ko ay, so anong payo natin? Ipagpatuloy lang yung kanyang ginagawang pagpapayo or ipaggabay. Lalo na kapag tinuturuan niya yung mga kaklase niya na nahihirapan sa mga aralin, no? Walang masama na gabayan, turuan ulit, pero iba naman yung nagpapakopya, no? Iba naman yon. Kailangan tama lang na wasto na pagtuturo o ganito yung mas madaling paraan para makuha mo yung sagot sa math. Okay, pwede yung ganon. May matalik kang kaibigan na hindi nagsasabi ng po at opo sa guro at nakakatanda, no? May ganyan na parang kapag nakipag-usap sa'yo, parang magkasing edad lang kayo. So, ang payo ay, no, wag mawawala sa atin yung paggamit ng po at opo, no? Kahit tayo lang yung bansang gumagamit yan. Ito ay tanda ng pagpapakita ng paggalang natin, pagrespeto sa mas nakakatanda sa atin, o kaya sa mga taong may katungkulan. No, kasi pwedeng halimbawang kaedad mo pero mas mataas ang katungkulan niya sa'yo. So, gumamit pa rin tayo ng paggalang. No? So, mahalaga, lalo na sa mga bata. No? Huwag mawawala ang paggamit ng po at opo sa lahat ng pagkakataon. Okay. Isa naman, tumatayo sa kanyang upuan at pinapaupo ang mga babae kaklase. Okay, ang payo ko ay pupurihin ko siya, no, kasi sa panahon ngayon bihira na yung gumagawa niyan. Kumbaga ipagpatuloy pa niya yung ganitong paraan ng pagpapakita ng paggalang, no, sa mga kaklase niyang babae. Pero sabi nga nila gender equality na. So pwede rin naman ang babae ay tumayo para magbigay naman ng mauupuan para sa halimbawa sa isang mas nakakatandang lalaki na nakikita niya na hirap ng, o halimbawa, lolo. 'Di ba? Nakikita niya nahirapan ng tumayo yung lolo kasi nga, syempre matanda na. So, ikaw, kahit na babae ka, no? Wala namang masama na i-offer mo yung iyong upuan, no? So, kumbaga ganoon, yung kumbaga give and take, 'di ba? Kung ano daw yung kayang gawin ng babae, kaya din gawin ng lalaki. So, kung kaya magpaupo ng lalaki sa mga babae, kaya rin naman ng mga babae na mag-offer ng kanilang upuan para sa mga, yun yung mga halimbawa natin, no? Yung mga lalaki, mga nakakatanda na alam nating nahihirapan na sa pagtayo, no? Sa matagal na pagtayo sa biyahe o kung saan man. Para sa ikatlong araw, mga patunay ng pagkilala sa sariling tungkulin bilang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Okay, dito, basahin na mabuti ang dalawang sitwasyon at sagutin ang tanong. Okay, ang sitwasyon, sa kanilang tahanan si Lisa ay may tungkulin na mag-ayos ng kanyang kwarto at linisin ang mga gamit niya sa pagkatapos gamitin. May mga pagkakataon na hindi niya ito ginagawa at iniiwan na lang niya ang mga kalat. Tanong, anong pwedeng mangyari kapag hindi tinutupad ang sariling tungkulin? So, sa sitwasyon na ito, anong pwedeng mangyari kapag ang kwarto natin ay hindi natin nililinis? 'Di ba? Unang-una, masakit sa mata, no? Pangalawa, yung pagod na pagod ka na sa klase mo, halimbawa galing kayo sa school, pagod na pagod ka, tapos papasok sa kwarto mo na ang gulo-gulo. So parang hindi ka makakapag-isip ng maayos. 'Di ba? Parang ang gulo-gulo lang din lagi ng isip mo kasi pagpasok mo sa kwarto mo, ang gulo-gulo din, no? Makalat, syempre, sumunod dito, andyan na yung mga insekto, no? Lalanggamin na, no? Papasok na yung mga mababait, na maliliit, na mga bubwit, kasi hindi mo tinapon yung mga pinagkainan mo ng, halimbawa ng chichirya o ng soft drinks, o kaya ng Tetra Pak ng juice, o yung bote ng mineral water, o yung balat ng hamburger, o yung balot pala, I mean. So, nagkakaroon ito ng hindi magandang epekto sa iyo, no, bilang isang bata, 'di ba? Naaburido ka kasi parang ang gulo-gulo lagi ng paligid mo, hindi ba? So, maaring makaapekto to sa iyo, no? Sa personalidad mo, sa mood mo, no, sa pakiramdam mo.
parang ang init-init kasi ang nagkalat ang gamit, tsaka kumbaga tayo yung gumagamit ng kwarto. So, dapat tayo ang maglinis nito. No, wala namang ibang maglilinis nito kung hindi tayo lang. Kasi kapag pinalinis natin sa iba at tinapon lahat, pag may nawala kang gamit, magagalit ka rin. Hindi ba? So, dapat tayo bilang mga bata sa ika-4 na baitang ay marunong na tayo magligpit ng ating mga sariling kwarto o ng ating tinutulugan. Ikalawa naman, ang sitwasyon sa kanilang barangay, may mga batang naglalaro sa kalsada nang may pahintulot mula sa kanilang mga magulang. Ang mga kapwa-bata ay nagbabantay upang maiwasan ang maaring magdulot ng peligro, hindi lamang sa kanila kundi na rin pati sa mga motorista at mga residente. Ang tanong, ano ang ginagawa ba ng mga bata ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad at bakit? Okay, so dito, tama ito, no? Kasi nagpaalam naman sila. At kasabay nito ay nag-iingat sila sa paglalaro. Although, bagaman, hindi natin ina-advise, no? O hindi natin hinihikayat na maglaro, no, sa kalsada. Lalo na kung ang kalsada ay daanan ng sasakyan, highway o main road. Kasi, mas malaki ang tsansa na magkaroon ng aksidente. Kung ito naman ay pinayagan ng mga magulang at sila naman ay nag-iingat, no? Wala namang problema. Pero, kumbaga, kung hanggat maaari, huwag na lamang maglaro sa kalsada. Kung ang kalsada naman na tinutukoy ay sa loob lang ng kalye o street nyo na hindi naman masyadong daanan ng mga sasakyan, mga tricycle, mga motor, ay okay lang naman yon. Pero kung ang tinutukoy na kalsada ay daanan o main road, no, ay iniiwasan natin yon. So dito, kung nagpapakita yon na napagpapanatili ng kaayusan. Kasi syempre, wala namang gustong mga komunidad, no, barangay, subdivision o village na may mga sasaktan ng mga bata ng dahil lang sa halimbawa ay nasagasaan, di ba? Hindi yun gugustuhin ng sino man. So, sa ganitong paraan, no, sinisiguro nila na yung kaligtasan ng bawat isa. So, nagpapakita ito ng kaayusan, no, tumutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Okay, narito naman ulit, pinatnubayang pagsasanay, basahin na mabuti ang bawat tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. So, tingnan natin kung wasto yung iyong sagot sa mga susunod na slide. Bilang isa, ano ang tawag sa gawain na maipapakita ng isang bata ang kanyang pagtupad sa mga responsibilidad o trabaho ng may kahusayan at dedikasyon? Bilang 2, aling mga salita ang nagpapakita ng pagkilala sa dignidad at halaga ng bawat isa? Bilang 3, saan nakasalalay ang balanseng ugnayan ng pagtupad sa tungkulin at pagkilala sa karapatan ng iba? Bilang 4, ano ang nagiging resulta kapag ang bawat isa ay nagtutulungan na maipahayag ang kanilang karapatan at maipatupad ang kanilang mga tungkulin? 5, ano ang tawag sa mga pangunahing gawain o obligasyon na may kaakibat na karapatan at pribilehiyo? So, tingnan natin kung nakuha mo ba ang tamang sagot. Para sa ating paglalapat at pag-ugnay, susulat kayo dito ng sanaysay, no? Na isang talata lamang at hindi higit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. So, basahin natin yung pangungusap at dugtungan sa pamamagitan ng paggawa ng maikling sanaysay. Nais kong ipagpatuloy ang aking pagganap sa aking mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa ko bata sapagkat nais ko rin na igalang at irespeto ng aking kapwa batang aking mga karapatan. Sa pamamagitan nito, makakabuo kami ng isang maayos na relasyon sa isa't isa at maging sa aming iba pang mga kapwa-bata. Gayon din, sa pagtupad ko ng aking mga tungkulin, no, sa aking sarili at sa aking kapwa ay
na ipapakita ko yung aking paggalang at pagmamahal sa kanila, no? Kumbaga, nakakabuo ako ng maayos na relasyon sa aking kapwa-bata na sa tingin ko ay makakatulong sa akin habang ako ay lumalaki at makakapagbigay ito sa akin ng magandang inspirasyon, no? Motibasyon at um, mapapalakas nito yung aking pagkatao sa hinaharap. At hanggang sa ako ay lumaki na isang mabuting mamamayan. Pwede na yun. Pangalawa, okay. So, dito naman, basahin ng mabuti ang dalawang sitwasyon at sagutin ang tanong. Sa klase, si Carlos ay ginagalang ang mga panuntunan dahil hindi siya laging nahuli sa klase at nagpapasa sa tamang oras ng mga takdang aralin. Lagi siyang sumusunod sa mga utos ng guro at hindi siya nagbibiro at nangaabala ng mga kasamahan niya. Mayroon bang magiging epekto ang paggalang ni Carlos sa kanyang tungkulin at karapatan? At bakit? Okay, very good si Carlos, no? Dahil hindi siya nahuhuli sa klase at lagi siyang nagpapasa ng kanyang takdang aralin sa tamang oras. So, ano yung magiging epekto nito? Hanggang sa pagtanda niya, makakasanayan niya na pumasok lagi ng maaga. At kapag may mga trabaho na ibinigay sa kanya na may deadline, talagang maipapasa niya ito sa tamang oras. Ibig sabihin, kapag nasanay tayong pumasok lagi ng late, kalalakihan na natin yan. No? Kapag nasanay tayong halimbang matulog ng hating gabi at napupuyat tayo, kakasanayan na natin yan. No? Kumbaga, madadala natin yung mga ganitong klaseng bagay sa ating pagtanda. Ma'am, pwede namang magbago. Oo, pwedeng magbago, pero bakit aantayin mo pa yung panahon na yun na pwede mo namang simulan? Kumbaga, ini-establish mo na yung magandang routine, ini-establish mo na yung magandang gawain mo, no? Bata ka pa lang, nasa school ka pa lang, sinisiguro mo na hindi ka na late sa klase, sinisiguro mo na lahat ng proyekto mo ay naipapasa mo ng mabuti. Ang epekto nito pagtanda mo, ganoon ka pa rin, no? Iginagalang mo lahat ng mga dapat mong ipasa. I mean, yung sinasabing paggalang ay namimit mo lahat, no? Yung mga dapat mong gawin. Ibig sabihin, kung titingnan ito ng ating halimbawang amo o kung halimbawa yung boss sa isang trabaho, malaki yung chance na talagang makikilala ka, no, dahil sa iyong ganitong ugali. Or ang mas gusto natin ay kapag kayo na ang may sariling negosyo, no, madadala mo rin to, maituturo mo rin ito sa iyong mga magiging empleyado. O, diba? Hindi ikaw yung nagtatrabaho para sa isang amo, kayo na yung boss. So, malaki yung chance na may papasa mo sa kanila yung ganitong magandang pag-uugali. Next, sa paaralan ni Miguel ay nagpaparinig ng malalaswang salita sa kanyang mga kaklase. Ang mga kaklase naman ay napipilitang tumahimik dahil natatakot na baka masaktan sila o magkagulo sa silid paaralan. Nagpapakita ba si Miguel ng paggalang sa karapatan ng kapwa bata? Siyempre hindi, no? Bakit? Dahil bata pa lang ay hindi naman dapat na tayo ay gumagamit ng mga salitang malalaswa, no? Lalo na kung tayo ay may mga kaklaseng babae. At ginagamit mo pa yun, no, parang panakot sa kanila. So, lalong hindi maganda yun, no? Kasi lahat tayo ay may, halimbawa lahat, kung hindi tayo lahat ay may kapatid na babae, tayo lahat ay may ina, no? At ayaw nating binabastos yung ating nanay. So, yun yung iisipin natin. At bilang bata, sa ganitong edad, hindi dapat ito yung focus o tuon ng bata, no? Dapat ang pinagtutuon niya ng pansin ay yung kanyang pag-aaral. So, maling-mali, no, yung ginagawa niya. Dahil nababastos na niya yung kanyang kaklase at nagkakaroon pa, no, nag-i-instill pa siya ng takot doon sa kanyang mga kaklase. So, yung mga ganitong klaseng bagay hindi dapat tinotolerate. So, dapat winawakasan mo na yan agad. Okay, dito naman, pagtapat-tapatin, no, itapat ang nasa ikalawang hanay na mga epekto ng pagiging magalang at bunga ng hindi magalang sa tama nitong epekto at bunga sa unang hanay.
Okay, so A at B lang ang pagpipilian. Tingnan natin kung nakuha mo ba ang wastong sagot. Okay, so para sa ika-4 na araw, patuloy pa rin tayo sa ating mga gawain. Ayan, so dito naman, tama, mali at ano yung dahilan. So, tutukuyin nyo kung tama ba yung kinikilos, ano yung dahilan kung bakit ito tama, at lagyan, ano naman ang dahilan kung ito ay mali. Ang karapatan at tungkulin ng ay mas angkop sa mga nakakatanda lamang. So, mali. Ano ang dahilan? Kasi lahat tayo may kaakibat na karapatan mula nang tayo ay isinilang pa lamang. Walang pinipili ito, bata man o matanda, lahat tayo ay pantay-pantay ang karapatan. Number 2, habang bata ay nililinang na sa kanila ang kahalagahan ng pagiging magalang. Tama. Kasi hanggang sa pagtanda nila, sila ay magiging magalang. 'Di ba? Kung tayo ay bata pa lang ay bastos na, no, at walang nagtatama sa atin na mali yung ginagawa natin, kakalakihan natin na akala natin ang pagiging bastos ay tama. Number 3, lahat ng tao ay may karapatan na tungkulin kahit ng mga tao na nakakulong sa bilangguan. Opo, tama po ito. No, walang sinisino yung karapatan. No, lahat tayo ay may karapatan. Sila kahit na nagkamali, may karapatan pa rin sila na magbago. 'Di ba? May karapatan pa rin silang mamuhay, may karapatan pa rin silang makakain ng maayos. No? Nakagawa sila ng pagkakamali, opo, yun yung pinagdudusahan nila sa loob ng bilangguan. At yung iba ay nagbabago, yung iba naman ay hindi. Pero, hindi natin pwedeng alisan sila, no? Karapatan na yung mga basic rights nila bilang isang tao. Pero syempre, kumbaga, karapatan nilang makalaya kung halimbawa na-meet nila. Halimbawa, yung sentensya lang nila ay 10 taon. So, kung sila naman ay mabait doon, nagpakita sila ng kabutihan. Pero kung lifetime yung sentence, wala na tayong magagawa doon. So, ang bottom line, lahat ay may basic rights. 4, maging magalang lang sa mga taong kagalang-galang at mga taong ginagalang ka. Mali yun. Kasi, hindi tayo dapat namimili ng mga tao na ating ginagalang. Lahat ay dapat nating igalang. Number 5, may matututuhan ang mga matatanda sa mga karapatan at tungkulin ng mga bata. Opo, tama po yun, no? May matututuhan yung ating mga mas nakakatanda sa ating karapatan at tungkulin natin bilang mga bata. At gayon din, ang mga bata, may matututunan din sila, no? Sa mga karapatan at tungkulin naman ng mas nakakatanda sa kanila. Kasi eventually, tatanda rin sila. At yung mga nakakatanda na sa atin ay minsan din silang naging bata. Okay, dito naman, magnilay at sagutin, no, ang mga sumusunod. O kayo na ang sasagot nito. Kayang-kaya nyo na ito. At para sa ating pangwakas na pagsusulit, no, 1 to 10, tingnan, no, piliin ang tamang sagot at basahin ang sumusunod na tanong. Hahayaan ko na kayong magbasa ng tahimik at sa huli ay tingnan natin kung wastong inyong magiging kasagutan. Okay, nakuha nyo ba lahat ang wastong sagot? So kung gayon, binabati ko kayo. So dito na nagwawakas ang ating mga pagsagot sa mga pagsasanay para sa linggong ito ng ating pag-aaral sa GMRC, no? Unang quarter at ito ay sa ika-4 na linggo. So maraming salamat sa inyong pag-antabay at laging pakikinig o panonood sa ating mga lessons. So ako si Teacher Aisa, magkita-kita tayo sa week 5 ng GMRC 4. Paalam!